Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa kung paano ang iyong mga pagpipilian sa pagkain sa gabi ay maaaring palihim na nakakasira sa iyong bato, kidney at nagpapataas ng iyong asukal sa dugo. Mga kuya at ate, may isa lang akong seryosong tanong. Nitong mga nakaraang araw ba, napansin niyo bang madalas kayong umihi sa gabi? Pagkagising sa umaga, tuyo ang bibig, pagod ang pakiramdam, at parang mabigat ang mga binti nyo na para bang namamaga, pero sinasabi nyo lang sa sarili nyo, siguro dahil lang ito sa edad. Kung oo, pakinggan nyo ang napakahalagang sasabihin ko, kidney failure. Ang mahinang bato sa edad na 40 hanggang 50 ay madalas na hindi nagsisimula sa tanghalian kundi sa hapunan. Hindi dahil marami kayong kinakain, kundi dahil sa maling pagkain sa maling oras. May mga pagkain sa gabi na sa tingin nyo ay malusog at nakakabusog para masarap ang tulog. Ngunit sa likod nito, ang inyong bato ay nagtatrabaho ng husto, mas mahirap mag-filter, mas maraming nagpapanatili ng tubig, mas mataas ang presyon ng dugo, at mas mabilis na tumataas ang sugar sa dugo ng palihim. At ang pinakamapanganib ay hindi nyo ito agad mapapansin sa loob ng 1 o 2 araw. Unti-unti itong naiipon hanggang sa magulat na lang kayo kapag kayo ay nagpasuri. Ako si Dr. Javier Santos, isang doktor na dalubhasa sa diabetes para sa mga 50 anyos pataas. Nakakita na ako ng maraming kaso ng mga taong kumakain ng kaunti ngunit lumalala pa rin ang kanilang kondisyon. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ang 4 na pagkain sa gabi na dapat iwasan, lalo na para sa inyong may mataas na sugar, diabetes, alta presyon o madalas umihi sa gabi. Higit sa lahat, bibigyan ko rin kayo ng mga alternatibong paraan para mabusog pa rin kayo, makatulog ng mahimbing at hindi ma-overload ang inyong bato. Tandaan nyo mga kuya at ate, manatili kayo at makinig. Dahil ang pangatlong pagkain ay ang madalas kainin ng marami para madaling matunaw at gaan ang tiyan, ngunit ito ang pinakamahirap para sa bato at ito rin ang dahilan kung bakit kayo madalas umihi sa gabi nang hindi nyo alam kung bakit. Kung sa tingin nyo ang aking channel ay nagpapaliwanag ng madali at nakakatulong magpakalma ng inyong mga alalahanin, paki-like at subscribe sa aking channel. Ito ay magsisilbing motibasyon para magpatuloy ako sa paggawa ng mga video na makakatulong sa inyong bato, magpanatili ng tamang sugar at makatulog ng mahimbing. Nangangako ako na ang video na ito ay hindi pananakot lamang. Sa bawat pagkain, tatalakayin ko ang 3 bagay. Bakit ito nakakasama sa bato sa gabi? Ano ang mga babala ng katawan? At ano ang kapalit na pagkain? Gaano karami? At bago anong oras? Sa puntong ito, marahil ay tinatanong nyo sa sarili nyo, kaunti lang naman ang kinakain ko, bakit tumataas pa rin ang blood sugar ko? Halina't sagutin natin ang mga katanungang ito ng malinaw. Mga kuya at ate, puntahan natin ang unang pagkain na dapat iwasan. Ang karaniwang pagkakamali ng maraming 40 anyos pataas ay iniisip na simple lang. Sa gabi, kumakain ng lugaw para madaling matunaw, o pansit, miki o puting kanin para gaan sa tiyan at maiwasan ang kabag. Mukhang lohikal, ngunit ang gaan na iyon sa panlasa ay isang sugar trap. Ang palihim na epekto ay ang puting lugaw, pansit, miki at puting kanin ay karaniwang fast-acting carbohydrates. Kapag kinain sa gabi, mas madaling tumaas ang sugar sa dugo kaysa sa inaakala nyo. At kapag tumaas ang sugar sa gabi, ang bato ay nagtatrabaho ng husto na parang nag-overtime, mas maraming nagpa-filter na nagiging sanhi ng pagkauhaw, pag-ihi sa gabi at pagod na pagod sa umaga. Lalo na para sa mga may alta presyon o matagal ng diabetes, ang panganib ay ang sugar at presyon ay madalas na magkasama. Kapag tumaas ang sugar sa gabi, madali ring tumaas ang presyon ng dugo. Ang bato ay nasa ilalim ng dobleng pressure nagtatrabaho ng husto habang pinipiga ng presyon ng dugo. Maraming nagsasabi, "Dok, kaunti lang naman ang kinakain ko." Tama, ngunit kung kaunti ang kinakain ngunit mali ang uri, nahihirapan pa rin ang bato. Ang solusyon ay hindi mahirap, hindi nyo kailangan magutom. Kung gusto nyo pa ring mainitan ng tiyan at madaling matunaw, baguhin nyo ang 2 paraan na ito. Una, oatmeal lugaw. Gumamit ng mga 25,305 gramo ng dry oatmeal, lutuin ng bahagya, at magdagdag ng katamtamang protina tulad ng itlog, tokwa o isda na may malambot na gulay. Ikalawa, kung kanin ang kakainin,
Pumili ng brown rice o pinaghalong rice, kumain ng isang tasa ng lutong kanin, mga 80,100 gramo. At tandaan, dalawang napakahalagang punto. Kumain bago mag 7 p.m. At pagkatapos kumain, maglakad ng bahagya sa loob ng bahay ng 8 hanggang 12 minuto. 8 hanggang 12 minuto lamang, ngunit maraming nakakaramdam ng pagbaba ng pagkauhaw at pag-ihi sa gabi. May 3 grupo na kailangan maging doble ang pag-iingat sa unang pagkain na ito. Una, ang mga may mabilis na pagtaas ng sugar pagkatapos kumain. Ikalawa, ang mga gumagamit ng insulin o gamot na madaling magpababa ng sugar dahil ang fast-acting carbs ay madaling magpataas at magpababa ng sugar. At ang mga may mahinang bato na may kasamang pag-ihi sa gabi. Kung madalas kayong kumain ng lugaw sa gabi, mag-comment ng lugaw para malaman ko at makagawa ako ng hiwalay na video tungkol sa kung anong lugaw ang pwede at hindi pwede para sa bawat grupo. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pagkain na dapat iwasan. Pagod na pagod sa gabi, marami ang gumagawa ng isang pakete ng noodles o kumakain ng tosino, longganisa, delata o tuyong isda at sausawan ng maalat na patis para masarap ang kanin. Ngunit ang pinakakinakatakutan ng bato dito ay ang sobrang asin. Kapag kumain ng maalat, nagpapanatili ng tubig ang katawan, bumibigat ang mga binti, bahagyang namamaga ang mukha at tumataas ang presyon ng dugo sa gabi. At kapag tumaas ang presyon ng dugo sa gabi, mas mabilis na nasisira ang bato, lalo na para sa mga may diabetes. Ang mga processed foods ay maraming additives at ang regular na pagkain nito ay nagdudulot ng palihim na pamamaga sa katawan. Ang tamang paraan ay mabilis pa rin. Kung 10 minuto lang ang kailangan para sa hapunan, magluto ng steamed egg na may pinakuluang gulay at isang tasa ng kanin o tokwa na may adobo at sabaw ng gulay na may kaunting tubig. Ang prinsipyo ay maglagay ng 30% na mas kaunting pampalasa kaysa sa normal at unahin ang mabangong amoy mula sa sibuyas, paminta, luya at kalamansi sa halip na maraming patis. Isang napakadaling tandaan na tip, kung nakakain na ng maalat, dapat ay walang asin ang pagkain sa gabi at uminom ng sapat na tubig. Huwag uminom ng 1 litro sa gabi para maiwasan ang pag-ihi sa gabi. Binabanggit ko rin ang maling pagkakaintindi. Ang pagkain ng walang asin ay hindi nangangahulugang hindi magkakaroon ng kidney failure. Ang kaunting asin ay isang bahagi lang. Kailangan din natin tingnan ang blood sugar, presyon ng dugo at regular na magpasuri. Sinasabi ko ito para makita nyo na kahit isang pakete lang ng noodles sa gabi, maaari itong magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi at kakulangan sa tulog. At ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng sugar. At mamaya, tatalakayin ko ang pangatlong pagkain na mas nakakainis pa. Mga kuya at ate, dumako na tayo sa pangatlong pagkain na dapat iwasan. At ito ang pagkain na madalas gawin ng marami nang hindi napapansin. Para mas madaling maunawaan, isipin nyo na ang bato ay parang isang napakapinong filter net at sa loob nito ay may maliliit na sistema ng daluyan ng dugo. Ang mga prito ay parang pagpahid ng makapal na layer ng mantika sa isang tubo ng tubig. Sa simula, umaagos pa rin. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumibigat ang daloy, mas nagbabara, at ang filter net ay mas nagkakaroon ng mas malaking pressure. Ang madaling paliwanag ay ganito. Kapag kumain ng maraming matataba at mamantika sa gabi, nahihirapan ang katawan na matunaw, bumibigat ang tiyan at hindi malalim ang tulog. At kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress hormone, parang laging nasa estado ng pagkapit. Kaya, mas madaling tumaas ang sugar sa dugo kahit hindi kayo kumakain ng matamis. Hindi pa tapos, ang regular na pagkain ng matataba at mamantika ay nagdudulot ng masamang kolesterol at palihim na pamamaga. At tandaan nyo, ang mga daluyan ng dugo sa bato ang pinakasensitibo. Kapag makipot na ang mga ugat at nasira na, unti-unting humihina ang pag-filter ng bato nang hindi nyo alam kung kailan. Ikukuwento ko ang isang maliit na detalye para mas madali nyo itong maiugnay. Balikan natin si Aling Nena, 50 sa anyos kanina. Sinabi niya sa akin, "Dok, hindi naman ako kumakain ng marami sa gabi. 2 piraso lang ng lumpiang Shanghai na may 1 tasa ng kanin. Ngunit ang kaunting iyon ay prito at huli pa sa gabi. Kaya, gabi-gabi ay nagigising siya. Ang pakiramdam niya ay hindi mapakali, nauuhaw, madalas umihi, at pagod na pagod sa umaga. Marami rin ang katulad nito, iniisip na dahil sa edad o kakulangan sa tulog, ngunit ang ugat ay nasa mga matataba at mamantikang pagkain sa gabi.
ang kapalit na tip para masarap pa rin ang inyong pagkain. Kung gusto nyo ng malutong, lumipat sa pan-fried na may kaunting mantika o air fryer, ngunit tandaan na huwag kumain ng huli. Ang patakaran sa mantika sa gabi ay 1 hanggang 2 kutsarita ng mantika ay sapat na para sa buong prito. Huwag lagyan ng maraming mantika dahil mas mabagal ang pagproseso ng katawan sa gabi. Unahin ang mga steamed, pinakuluang, o nilagang pagkain na walang gaanong pampalasa para gaan sa tiyan at madali para sa bato. Ngayong gabi, subukan nyo ng 1 beses lang, magprito ng bahagya, kaunting mantika, kumain bago mag 7 PM. Bukas ng umaga, pansinin nyo, karaniwang mas magaan ang tiyan at marami ang mas kakaunti ang pag-ihi sa gabi. Huwag muna kayong umalis sa video. Dahil ang pang-4 na pagkain ay sa tingin nyo ay pinakamalusog, ngunit ito ang pinakamabilis na magpapataas ng sugar sa gabi. Marami ang nagsasabi sa akin, Doc, hindi naman ako kumakain ng matatamis sa gabi. Umiinom lang ako ng 1 basong juice o kumakain ng 1 plato ng prutas. Ngunit ito ang bitag. Ang juice at smoothies ay mabilis nating iniinom at mabilis ding pumapasok ang sugar sa dugo. Ang pagkain ng matatamis na prutas pagkatapos ng hapunan ay parang pagdagdag ng sugar bago matulog. Kapag tumaas ang sugar sa gabi, nagsisimula ang sunod-sunod na pagkauhaw, pag-ihi at kakulangan sa tulog. Mas maraming nagpa-filter ang bato, mas pagod sa umaga. Ang malinaw na solusyon, mga kuya at ate, kung gusto nyo kumain ng prutas, kumain sa araw pagkatapos ng tanghalian o maagang hapon, mga 1 dakot. Sa gabi, kung nagke-crave, pumili ng mas magaan na uri at kumain ng kaunting maliit na bayabas o 1 hanggang 2 piraso ng pomelo, depende sa sugar level ng bawat isa. At iwasan ang juice at smoothies na may condensed milk at asukal sa gabi. Kapag binago nyo ito ng tama, mapapansin nyo na mas kakaunti ang pagkauhaw, mas kakaunti ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog at mas kaunti ang pagod sa umaga. Madalas ba kayong kumain ng prutas sa gabi? Mag-comment ng prutas para malaman ko kung saan kayo madalas nahihirapan. Kaya, malinaw na ang 4 na pangunahing pagkain. Ngunit sa puntong ito, marahil ay nagtataka kayo. Kung iyan ang iiwasan, ano naman ang kakainin sa gabi para mabusog pa rin at manatiling malusog? Ngayon, bibigyan ko kayo ng pinakasimpleng alternatibong meal plan. Mga kuya at ate, dumako na tayo sa bahagi na madalas itanong sa akin. Kung iiwasan ang mga nabanggit, ano naman ang kakainin sa gabi para mabusog, makatulog ng mahimbing at hindi mahirapan ang bato? Ang problema nyo ay karaniwang 3 takot. Takot sa gutom, takot sa pagbaba ng sugar, lalo na sa mga umiinom ng gamot o nag-injection ng insulin, at takot sa kakulangan sa tulog dahil sa cravings. Kaya, marami ang bumabalik sa lugaw, instant noodles, at prito para mabilis. Ngunit ang mabilis na solusyon na iyon ay nagdudulot ng masamang epekto. Mabilis na tumataas ang sugar sa gabi, madalas umihi sa gabi, kulang sa tulog, pagod sa umaga, at palihim na na-overload ang bato. Ngayon, bibigyan ko kayo ng solusyon. Isang napakasimpleng framework lang. Maraming gulay, sapat na protina, kaunting slow-release carbohydrates, kumain ng maaga. Kailangan lang nyo sundin ang framework na ito. Hindi kailangan ng komplikadong recipe. At isang madaling gawin na halimbawa ng hapunan. Piliin nyo kung ano ang pinakagusto nyo. Ang unang halimbawa ay pinasingaw o pinakuluang isda, pinakuluang gulay, 1 tasa ng kanin. Pagkatapos kumain, magaan ang tiyan ngunit sapat ang sustansya at hindi mabilis tumaas ang sugar. Pangalawang halimbawa, tokwa, itlog, sabaw ng gulay na may kaunting tubig, 1 kutsara ng kanin. Kung madalas kayong umihi sa gabi, tandaan ang kaunting tubig na ito. Huwag uminom ng maraming sabaw malapit sa oras ng pagtulog. Pangatlong halimbawa, nilagang karne ng baboy o manok na may kaunting pampalasa, ginisa na gulay na may kaunting mantika, 1 tasa ng kanin. Nilagyan lang ng kaunting pampalasa, huwag lagyan ng maraming patis dahil kapag maalat sa gabi ay madaling mamaga at tumaas ang presyon ng dugo. Mga tip para makatulog ng mahimbing at mabawasan ang pag-ihi sa gabi, 3 mahahalagang punto. Una, kumain bago mag 7 PM. Ikalawa, pagkatapos kumain, maglakad ng bahagya sa loob ng bahay ng 8 hanggang 12 minuto, hindi kailangan mabilis, kailangan lang tuloy-tuloy. At iwasan ang sobrang daming sabaw malapit sa oras ng pagtulog dahil maraming iniisip na nakakapagpalamig ang sabaw ngunit nagiging sanhi pala ng pag-ihi sa gabi.
Paalala sa inyo, para gumaan ang pakiramdam nyo. Hindi nyo kailangan kumain ng perpekto, kailangan lang tama ang 70% ng framework at mas gagaan na ang pakiramdam ng bato. Ngunit may isang mahalagang bahagi, mga kuya at ate, hindi lahat ay pare-pareho ang pag-apply. Mamaya bibigyan ko kayo ng exception map. 3 grupo na kailangan maging doble ang pag-iingat para hindi kayo magkamali at mag-alala. Dahil kahit pareho ang pag-iwas sa 4 na pagkain sa gabi, iba-iba ang pagiging istrikto depende sa uri ng katawan. Unang grupo, ang mga may matagal ng diabetes, alta presyon, at madaling masira ang mga daluyan ng dugo sa bato, kaya kailangan mas mahigpit na kontrolin ang maalat, matamis, at prito kaysa sa iba. Ikalawang grupo, ang mga gumagamit ng insulin o gamot na madaling magpababa ng sugar, hindi dapat bigla ang itigil ang lahat ng carbohydrates, madaling bumaba ang sugar. Dahan-dahan nating bawasan na may pagsubaybay. Ikatlong grupo, ang mga may mahina ng bato na may proteinuria o matagal nang may frothy urine. Ang grupong ito ay kailangan kontrolin ng protina, asin, sugar, oras ng pagkain at regular na magpasuri. Sa anong grupo kayo nabibilang? Mag-comment ng 1023 para malaman ko at makagawa ako ng hiwalay na video para sa inyong grupo na may mas detalyadong paliwanag para mas madaling ma-apply. Ngayon, dumako na tayo sa bahagi na kailangan nyo talaga. 2 senyales para agad huminto at 1 punto na dapat magpatingin sa doktor para hindi tayo maging kampante. Tinatanong nyo sa sarili nyo, tama ba? Paano malalaman kung talagang humihingi ng tulong ang bato at hindi lang pagod dahil sa edad? Diretso kong sasabihin para madali niyong tandaan, may mga senyales na hindi dapat hintayin dahil habang naghihintay, mas madaling masira ang bato. Unang senyales, mabilis na pagtaas ng pamamaga. Nakikita niyo na malinaw na namamaga ang mga binti, mabigat ang mukha, namamaga ang talukap ng mata, masakit ang katawan. Lalo na kung ang singsing na dating kasya ay biglang sumikip. Masikip ang pantalon, kapag pinindot ay may marka, hindi na ito pagtaba o matagal na pag-upo. Maaaring ito ay ang katawan na nagpapanatili ng tubig, hindi stable ang pag-filter ng bato. Ikalawang senyales, malinaw na pagbaba ng pag-ihi o mabilis na pagtaas ng pag-ihi sa gabi sa loob ng maraming araw. May nagsasabi, "Dok, bigla akong kakaunti na umihi." Mayroon namang kabaliktaran, gabi-gabi ay 3 hanggang 4 na beses sa loob ng ilang araw. Kung may kasamang kakaibang pagod, nahihilo, hindi makatulog ng mahimbing, huwag nyo lang itong tiisin at hulaan. Dahil baka ito ang oras na hirap na ang bato. At kapag pinabayaan, ang resulta ay mas matinding pamamaga, mas mahirap kontrolin ang presyon ng dugo, mas madali ring magulo ang sugar sa dugo, at mabilis na manghina ang katawan. At ito ang 1 punto na dapat magpatingin sa doktor at magpasuri. Tandaan nyo, ang matagal na frothy urine na higit sa 1 hanggang 2 linggo o frothy urine na may kasamang pamamaga at pagod, huwag nyo itong subukan gamutin sa bahay. Tinatawag ko itong maling pagkakaintindi. Dahil ang frothy urine na dulot ng proteinuria ay kailangan hanapin ang sanhi ng blood sugar, presyon ng dugo at pamamaga o pinsala sa glomeruli at hindi sa pag-inom ng kung ano-ano para mawala ang frothy urine. Kung patuloy kayong magpapagamot batay sa mga sabi-sabi, mas madaling mahuli ang tamang oras para kontrolin ito. Isang maliit na tip para mas mabilis na matulungan kayo ng doktor, madali nyo itong magagawa. Sa loob ng 3 araw, isulat nyo lang ang 3 bagay. Una, ang oras ng hapunan. Ikalawa, ang bilang ng pag-ihi sa gabi at ang presyon ng dugo o sugar sa dugo. Kung mayroon kayong blood pressure monitor o glucose meter sa bahay, kapag nakita ng doktor ang data, malalaman niya kung nahihirapan kayo sa paggising ng huli, maalat na pagkain, o mabilis na pagtaas ng sugar sa gabi. Sa puntong ito, marahil ay nagulat kayo, ngunit ang magandang balita ay kailangan lang baguhin ang 2 hanggang 3 maliliit na punto at mabilis na magre-react ang katawan. Ngayon, ilista ko ito para sa inyo. Ilista ko ito para madali niyong tandaan ang 4 na bitag ng gabi. Una, ang fast-acting carbohydrates, lugaw, pansit, miki at puting kanin, ang bitag na nagpapataas ng sugar. Ikalawa, maalat at processed foods, instant noodles, delata, tuyong isda, tosino, ang bitag na nagpapanatili ng tubig at nagpapataas ng presyon ng dugo. At prito na maraming mantika, ang bitag na nagdudulot ng palihim na pamamaga, kulang sa tulog at nagpapagulo sa sugar. Ang ika-4 ay matatamis na prutas,
juice, smoothies na may gatas sa gabi, ang bitag na nagpapataas ng sugar sa gabi, pagkauhaw, pag-ihi, at kakulangan sa tulog. Aling pagkain ang sa tingin nyo ay pinakamalusog? Minsan, iyon ang isang basong juice sa gabi, ngunit para mas madali nyo itong i-apply. Bibigyan ko kayo ng isang checklist ng 5 bagay na parang isang anting-anting para sa hapunan. Kapag tama ang ginawa, gagaan agad ang pakiramdam ng bato. Mga kuya at ate, dumating na tayo sa huling bahagi. Seryoso kong sasabihin, hindi nyo kailangan tandaan ang napakaraming komplikadong bagay, kailangan lang nyo tandaan ang 5 ito. Ang 5 ito ay parang anting-anting para sa hapunan. At gagaan na ang paghihirap ng bato, mas madaling maging stable ang sugar sa dugo at mas malalim ang tulog. Ang aking pananaw ay ang mahinang bato ay hindi dahil sa kaunti o marami kayong kinakain, kundi dahil sa maling oras ng pagkain, maling uri, maling paraan ng pagpapalasa, at maling paraan ng paggalaw pagkatapos kumain. Maikling pagsusuri. Sa gabi, naghahanda ang katawan para magpahinga, mas mabagal ang pagtatrabaho ng bato. Kung huli tayong kumain, maalat ang kinakain, mamantika, o matamis, kailangan mag-overtime ang bato na nagiging sanhi ng pag-ihi sa gabi, pagkauhaw, kakulangan sa tulog, at pagod sa umaga. Ngayon, narito ang solusyon ng 5 bagay na dapat nyo tandaan. Una, kumain ng hapunan bago mag-7 PM, pinakahuli ay 7 PM kung hindi maiiwasan, ngunit subukang huwag gawing ugali ang hindi maiiwasan. Ang carbohydrates ay mga 1 tasa lang ng lutong kanin o katumbas nito. Unahin ang mas mabagal na uri, huwag masyadong maraming lugaw, pansit o miki sa gabi. At maglagay ng 30% na mas kaunting pampalasa kaysa sa normal. Iwasan ang maalat na sausawan dahil kapag maalat sa gabi, ay madaling magpapanatili ng tubig at magpapataas ng presyon ng dugo. Ang mantika sa paggisa ay mga 1 hanggang 2 kutsarita ng mantika ay sapat na. Ang kaunting mantika sa gabi ay nakakatulong para mas magaan ang pagtulog. Ika-5, pagkatapos kumain, maglakad ng 8 hanggang 2 minuto. Hindi kailangan mabilis, kailangan lang tuloy-tuloy. Marami ang nakakagawa nito at napansin nilang nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ano ang benepisyo ng 5 bagay na ito? Mapapansin nyo na mas magaan ang pakiramdam ng katawan, mas kakaunti ang pagkauhaw, mas kakaunti ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, mas kakaunti ang pagod sa umaga, at sa katagalan, mas madaling magiging stable ang sugar sa dugo at presyon ng dugo. Tawag sa aksyon. Ngayong gabi, piliin nyo kung alin sa mga ito ang magagawa nyo. Mag-comment ng 1, 2, 3, 4, 5 para malaman ko kung saan kayo nahihirapan. Gagawin ko ang video na tutugon sa problemang iyon. Bago matapos, nangangako ako na bibigyan ko kayo ng isang huling pahayag para maalala nyo sa tuwing maghahanda kayong kumain ng hapunan. Mga kuya at ate, marami ang iniisip na ang kidney failure ay kapalaran, ngunit nakakita na ako ng maraming kaso. Kailangan lang baguhin ang hapunan at gagaan na ang pakiramdam ng katawan. Mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, mabawasan ang mabilis na pagtaas ng sugar, at mabawasan ang pagtaas ng presyon ng dugo. Hindi ito magic, kundi ang tamang pagbabago sa tamang lugar. Kung nakatulong ang video na ito, pakiusap, gawin nyo ang isang bagay na mahalaga. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay na may diabetes, alta presyon o madalas umihi sa gabi at namamaga ang mga binti. Sino ang nakakaalam, baka isang share lang ang makakatulong sa isang tao na maiwasan ng isang malaking pagkakamali at para makagawa ako ng mga video na mas akma sa inyong pangangailangan. Sa anong pagkain kayo nahihirapan sa 4 na nabanggit? Mag-comment ng pangalan ng pagkain. Lugaw, noodles, fried, prutas. Ang susunod kong video ay para sa mga 40 anyos pataas. 6 na almusal na makakatulong sa bato, mas stable ang sugar sa buong araw. Tandaan nyo, panoorin nyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan mula sa talakayang ito. Alagaan natin ang ating mga bato dahil mahalaga ang kalusugan ng bawat isa sa atin.